Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2041 hanggang Kabanata 2050. Kabanata 2041. Noong nakatira pa si Hansen sa alyansa, mahusay siyang lumangoy. Matapos ang ilang buwan sa talon ng pangarap, lalo lamang gumaling ang kanyang kakayahan sa ilalim ng tubig. Naging bihasa na siya kaya madali siyang lumalangoy kahit na nakagapos pa siya. Ang mga huling spiky turtles ay nawala sa talon ng dragon at si Hansen ang unang tumalon para habulin ang mga ito. Inanyayahan ni Dragon 15 si Ziyes na tumalon sa talon pagkatapos ni Hansen. Pagkatapos ay sumunod ang katulong ni Dragon 15, si Long Ying, kay Dragon 15 sa tubig. Ngunit hindi ipinagmalaki ni Hansen ang kanyang mga kakayahan. Nagkunwari siyang gumagamit ng godlight para lumangoy. Komportable rin sina Dragon 15 at Long Ying sa tubig at ganoon din naman ang kanilang pagganap sa tubig tulad ng sa lupa. Mga dragon naman sila pagkatapos ng lahat. Lumangoy si Ziyes sa likuran nila, ang kanyang buntot na parang ahas ay maayos na nagdadala sa kanya sa tubig. Malalakas ang mga purong dragon, naisip ni Hansen. Parehong marki sina Dragon 15 at Ziyes, kaya si Dragon 15 ay mas malakas kaysa kay Dragon 13. Ngunit mas makapangyarihan si Long Ying kaysa sa kanila. Tiyak na duke siya, walang paraan. Makakatalo sa kanila sa labanan. Ang talon ay hindi mukhang malaki mula sa labas, ngunit parang isang baligtad na mangkok. Lumawak ito patungo sa ilalim. Nakakita si Hansen ng maraming spiky turtles na lumalangoy sa ilalim nila. Doon sa ibaba, maging ang higanting mga pagong na klase ng duke ay hindi mukhang malaki. Malalim ang talon, at hindi masyadong nakikita ni Hansen. Hindi niya makita kung ano ang maaaring nakakaakit, kaya sinundan niya na lang ang mga pagong pababa. Hindi nagmadali sina Dragon 15 at Ziyes, at sinundan lang nila si Hansen. Nakakapag-usap sila sa ilalim ng tubig, kaya hindi na nila kailangan pang umasa sa mga clumsy na senyales ng kamay. Habang lumalalim sila ng paglangoy, lalong dumidilim. Ngunit nang nasa 10,000 metro na sila pababa, isang liwanag ang lumitaw. Parang liwanag ito sa dulo ng tunnel. Hindi pa nakapunta si Hansen doon dati, kaya wala siyang ideya kung ano ang liwanag na iyon. Ang talon ba na ito ay may kinalaman sa ibang lugar? Babalik ba ito sa espasyo ng sinaunang Diyos? Naisip niya. Mabilis na napagtanto ni Hansen na mali siya. Ang liwanag ay hindi isang labasan. Habang lumalalim sila, ang malabong liwanag ay naging isang bagay. Sa ilalim ng talon, mayroong isang malaking palasyo. Hindi alam ni Hansen kung anong material ang gawa ng palasyo, ngunit kumikinang ito ng bughaw na liwanag. Ang ningning ay nag-ilaw sa buong ilalim ng dagat na parang isang engkanto. Ngunit ang palasyong engkanto ay halos gumuho na. Nasa kaguluhan ito, halos isang guho na lamang. Gayunpaman, bumilis ang mga pagong nang makita nila ito. Tumingin si Hansen sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Dragon God. Ang pag-iisip na wala na ito ay nagparamdam sa kanya ng mas ligtas, kaya sinundan niya ang spiky turtles patungo sa palasyo. Nang papalapit na sila sa palasyo, napagtanto niya na ang palasyo ay mas malaki kaysa sa kanyang orihinal na naisip. Ang isang haligi ay 12-12 metro ang taas. Tiningnan ni Hansen ang palasyo, at sa huli ay pumili ng isang mesa na bato na napakalaki. Maraming mga nasa hustong gulang na tao ang maaaring humiga ng patag sa mesa nang hindi natatakpan ang ibabaw nito. Malinaw na ito ay kabilang sa isang sibilisasyon na hindi tao o dragon. Ang mga katawan ng dragon ay medyo kahawig ng mga tao. Wala silang dahilan para gumawa ng isang labi na kasing laki noon. Ano ang palasyong ito? Tanong ni Dragon 15 kay Hansen. Umiling si Hansen at nagkunwari siyang nabulunan sa tubig habang sinusubukang sumagot. Pagkatapos, gamit ang godlight para alisin ang tubig sa kanyang bibig, sinabi niya, hindi ko alam. Sinabi ko sa iyo, dinala ako rito ni Dragon God. Wala akong alam tungkol sa lugar na ito. Wala akong magagawa para patunayan ito kung hindi ninyo ako paniniwalaan. Tumigil si Dragon 15 sa pagtatanong. Pinilit niyang lumangoy si Hansen pababa kasama nila dahil nakita niyang kaina-hinala si Hansen, hindi dahil talagang gusto niyang pamunuan sila ni Hansen. Hindi niya kayang iwanan si Hansen mag-isa, at kailangan niyang bantayan siya. Iyon ang pinakamagandang gawin.
Si Zeus, na nakatingin sa palasyo, ay nagsabi, 15, ang mga alamat ay nagsasabi na ang Return Ruin Sea ay kabilang sa mga Diyos ng dagat mula sa Senegenate Space. Totoo ba iyon? Tinaasan ni Dragon 15 ang kanyang kilay. Nang sakupin ng Dragon ang Return Ruin Sea, wala kaming nakitang ebidensya ng anumang mga Diyos ng dagat. Hindi ko alam kung ang mga alamat tungkol sa kanila ay totoo dahil hindi pa ako nakakakita ng anumang mga labi ng Diyos ng dagat dati. Mukhang marami kang alam, gayunpaman. Masasabi mo ba sa akin kung ang palasyo ay may kaugnayan sa palaisipan ng mga Diyos ng dagat? Ngumiti si Zeus at sinabi, ang mga Diyos ng dagat ay isang mas mataas na lahi, ayon sa mga alamat. Ngunit sila ay bumagsak na matagal na ang nakararaan, kaya walang nakakaalam ng marami tungkol sa kanila. May mga pira-piraso na nakakalat, sa malabong alaala para sa kanilang nakaraang pag-iral. Ang mga guhong natagpuan bago ito ay mas maliit at hindi gaanong mahalaga, gayunpaman. Kung huhukuman sa arkitektura, ito ay talagang mukhang katulad ng estilo ng mga Diyos ng dagat. Hindi ako maaaring maging 100% sigurado, syempre. Habang nag-uusap sila, ang Spiky Turtles ay umabot sa palasyo. Malinaw ang kanilang layunin doon. Hindi sila naglakbay sa palasyo para maghanap ng isang bagay. Parang mga palaso, dumiretso sila sa isang partikular na guho. Maraming Spiky Turtles ang tumigil sa isang guho na parang bundok. Lumulutang sila sa tubig. Nang dalhin doon ng higanting Spiky Turtle ang Turtle King, sumigaw ang Turtle King. Pinalibutan ng iba pang mga pagong ang guho at nagsimulang maghukay sa bante ng mga labi. Ang mga bato ay parehong hindi kilalang bughaw na materyal. Ano man ang mga ito, dapat silang napakahirap dahil hindi man lang ito mabasag ng mga pagong na duke. Kailangan lang nilang ilipat ito, sa halip. Lahat ng mga pagong ay abala sa pag-alis ng mga bato. Si Hansen at ang iba pa ay tumigil sa ilang distansya mula sa palasyo at pinanood ang mga pagong na naghuhukay sa mga guho. Hindi sila gumalaw. Mabilis na naghukay ang hukbo ng mga pagong sa mga labi at may isang bagay na naging nakikita sa ilalim ng gumuho na guho. Habang lalong inaalis ang mga bato, lalong lumilinaw ang bagay. Sa ilalim ng bundok ng mga labi ay isang estatwa ng isang pagong sa dagat. Isang kakaibang pagong sa dagat ito, gayunpaman. Mukhang nakatayo ito sa dalawang paa, at nakasuot ito ng kakaibang baluti. Isang pabilog na helmet ang nakapatong sa ulo ng pagong sa dagat, at may hawak itong martilyo sa bawat isa sa mga kuko nito. Ang estatwa na iyon ay 12 metro ang taas. Napakakakaiba nito, ngunit tila gawa ito sa parehong bughaw na bato. Ang pinakakakaiba ay ang pagong na may dalawang paa na inilalarawan nito. Habang pinagmamasdan ni Hansen ang estatwa, ang iba pang mga pagong ay tumigil sa paggalaw. Sumigaw ang Turtle King, at ang iba pang mga pagong ay humiga sa ilalim nito. Mukhang nagpapadyak sila. Lumutang pababa ang Spiky Turtle King mula sa ulo ng higanting pagong at lumangoy patungo sa estatwa ng pagong sa dagat. May kaugnayan ba ang mga pagong na iyon sa estatwa? May kaugnayan ba sila sa dugo? Nagulat na tanong ni Longying. Maaaring isang posibilidad iyon. Tinitingnan ni Zeus ang estatwa at ang Turtle King. Gusto ni Longying na magsabi pa ng iba, ngunit ang Turtle King ay nakarating na sa estatwa. Ang plato-size na itim na katawan ay bumagsak sa helmet ng estatwa ng pagong. Kabanata 2042. Napansin lamang ni Hansen ngayon na ang helmet sa estatwa ng pagong ay may pabilog, plato ang laki ng puwang sa itaas. Ang katawan ng Spiky Turtle King ay bumagsak sa ibabaw ng helmet. Iniurong nito ang leeg at mga paa sa loob ng baluti at maayos na nahulog sa puwang. Perpektong kasya ito. Ang itim na diamante na baluti ng Spiky Turtle King ay nagsimulang lumiwanag. Pagkatapos, ang buong estatwa ay nagsimulang lumiwanag din ng parehong itim na liwanag. Ang bughaw na estatwa ay unti-unting naging itim, at ang mga martilyo ng pagong ay naging itim na kristal. Isang lakas buhay ang nagsimulang magmula sa mga ito. Si Hansen at ang iba pa ay naaangkop na nagulat. Hindi pa nila nakikita ang ganito noon. Boom! Ang pagong na may hawak na martilyo ay humakbang. Sa isang hakbang lamang, nagdulot ito ng pagyanig sa sahig ng buong talon. Ang kapangyarihan ay dumagsa sa tubig sa paligid nito na nagtulak sa lahat ng mga pagong pabalik. Ganoon kalakas, lampas pa ito sa isang hari. Nagulat si Longyin. Umiling si Dragon 15. Hindi ito nasa itaas ng klase ng hari. Ito ay nasa kalahating Diyos. Tumanggaw si Zeus at sinabi, hindi ito Diyos, ngunit tiyak na mas malaki ito kaysa sa isang pangunahing klase ng hari. Ito ay kalahating Diyos. Habang nag-uusap ang tatlo, ang pagong na may dalang dalawang martilyo ay naglakad sa mga guho.
Ang higanting palasyo na iyon ay perpektong laki para sa pagong. Naglakad ito patungo sa palasyo, pinapanggigil ang mga gusaling nasa daan nito gamit ang mga martilyo. Ang bawat pagwawasiwas ay naglalabas ng isang nakakatakot na shockwave na dudurog sa mga bughaw na bato na nakakalat. Itinulak nito ang lahat ng bato at mga labi na bumubuo ng isang daan para sa sarili nito. Dumating ito sa harapan ng pintuang daan ng palasyo, humigit kumulang 1 milya ang layo. Nang makalapit ito sa palasyo at humiwa ng martilyo patungo rito, isang kapangyarihan na parang dragon ang biglang sumulpot mula sa palasyo at bumangga sa shockwave. Ang dalawang kapangyarihan ay nagbanggaan, ngunit walang pagsabog ang lumabas. Ang dalawang kapangyarihan ay nagsama-sama sa halip na bumubuo ng isang higanting underwater tornado. Lahat ng nasa paligid nila ay nasipsip dito. Ang mga pagong sa paligid ay sinubukang lumangoy palayo. Ang ilan sa mga mas mabagal na spiky turtles ay nahila sa tornado. Dinurog sila ng bilis nito sa loob ng 1 segundo, at ang mga pulang agos ay nagsimulang umikot sa loob ng vortex. Pang! Ang estatwa ng pagong ay winasiwas ang isa sa mga martilyo nito. Ang kapangyarihan ng paghampas nito ay sumaire sa tornado na nagpapahintulot sa ilan sa mga maswerteng spiky turtles na makatakas. Agad na nagsimulang lumangoy palayo si Hansen dahil ang kapangyarihang iyon ay masyadong nakakatakot. Ito ay malayo sa isang antas na maaari niyang asahan na labanan. Si Dragon 15 ay may parehong iniisip. Sama-sama, silang lahat ay nagsikap na makatakas. Kung hindi sila aalis ngayon, maaaring hindi nila kayang tiisin ang kapangyarihan na ilalabas habang nagpapatuloy ang labanan. Maaari silang mamatay doon. Isang kakaibang pinto ang bumukas sa loob ng palasyo. Si Hansen ay nasa kalagitnaan ng paglangoy palayo, ngunit lumingon pa rin siya para tumingin pabalik. Sa pintuang daang iyon, isang higanting ulo ang lumitaw. Ito ay ang Dragon God na kumain kay Hansen. Roar! Isang dagandong ng dragon ang lumabas mula sa bibig nito. Ang shockwave ay sumugod pasulong ng may nakasisilaw na bilis, at sina Hansen at Dragon 15 ay masyadong mabagal para umiwas dito. Ang epekto ay nag-iwan ng dugo na umaagos sa kanilang mga labi. Ngayon ang labanan ay nagsimula ng husto. Habang naglalaban ang dalawang halimaw, ang simpleng mga shockwave ay sapat na para patayin sina Hansen at Dragon 15. Mayroong higit pang mga tunog ng paghampas ng martilyo, at nakarinig si Hansen ng dalawa pang dagandong. At pagkatapos, ang mundo ay nagsimulang manginig muli. Wala nang panahon si Hansen para tingnan kung ano ang maaaring nangyari. Mabilis siyang lumangoy patungo sa ibabaw. Kinuha ni Long Ying si Dragon 15 at tinawag ang kanyang mga kapangyarihan. Ang kanyang mga pakpak ng dragon ay nabuka at pagkatapos ay bumulusok pababa na may puwersa ng isang canyon na nagpapaputok sa dalawang dragon patungo sa ibabaw. Ganap niyang hindi pinansin sina Hansen at Ziyes. Winasiwas ni Ziyes ang kanyang buntot na parang ahas at gumamit ng banal na liwanag para sa pagpapalakas, na nagpahintulot sa kanya na lumangoy ng mas mabilis kaysa sa anumang isda. Nauna siya sa lahat ng spiky turtles, maging sa mga klase ng duke. Hindi rin nagbagal si Hansen. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas at kasanayan sa paglangoy, at nagawa niyang makasabay kay Ziyes. Nagulat si Ziyes na makita si Hansen na nakakasabay sa kanya. Ngunit hindi ito ang oras para panoorin si Hansen. Kailangan niyang magtuon sa pag-abot sa ibabaw. Boom! Isang higanting shockwave ang papalapit. Mabilis na gumalaw si Hansen, sumisilong sa kanlungan na inaalok ng baluti ng isang higanting pagong na klase ng duke. At pagkatapos, ang kapangyarihang iyon ay dumaan sa kanya. Pinunit nito ang lahat ng mas maliliit na pagong sa paligid. Ang kanilang mga baluti ay napunit na parang papel, at ang kanilang dugo ay nagkulay pula sa tubig. Ang mga higanting pagong na klase ng duke ay nabangga ng 10 metro pasulong. Si Hansen ay nabangga sa isang higanting pagong. Mabilis niyang hinawakan ang mga tallest na parang canyon at hinayaan ang pagong na hilahin siya pabalik sa ibabaw. Si Ziyes ay tinamaan din. Ngunit siya ay malakas, at nakaligtas siya sa shockwave. Umabot din siya sa ibabaw. Nang maabot nila ang ibabaw, si Dragon 15 ay mabilis na nagtipon kina Longshan at sa iba pa sa isang higanting berdeng dahon. Si Ziyes ay bumaba sa isa pang berdeng dahon. Agad nilang iniwan ang islang iyon. Gusto ring makatakas ng mga pagong. Si Hansen ay nanatili sa ibabaw ng likod ng isang pagong na mahigpit na nakahawak sa tallest nito. Ang mga spiky turtles na klase ng duke ay mas mabilis tumakbo kaysa sa kanya. Boom! Bago makarating ang mga pagong sa pampang, isang ingay ang nagsimulang umugang mula sa talon. Ang tubig sa talon ay umapaw na parang haligi na umaabot ng 100 metro sa langit. At pagkatapos, isang galit na hayop ang lumitaw.
Mayroon itong bughaw na kaliskis, at mayroon itong ulo ng isang dragon. Ang katawan nito, gayunpaman, ay parang sa isang kirin. Kumikinang ito ng bughaw. Hindi ito parang halimaw, sa pangkalahatan, mas parang isang banal na hayop. Ngayon alam na ni Hansen kung ano talaga ang itsura ng Dragon God. Hindi niya alam kung anong uri ng dayuhan ito, gayunpaman. Ang itim na kristal na pagong ay sumunod dito, na may hawak na dalawang itim na martilyo sa mga kamay nito. Pinunit ng mga martilyo ang mismong espasyo, at ang pagong ay nag-teleport sa harap ng Dragon God. Umagang ang Dragon God. Ang bughaw na presensya nito ay tumama sa martilyo na may puwersa ng lindol. Ang kapangyarihan ay durog sa mga bundok ng isla, at ang spiky turtle ni Hansen ay gamulong. Hindi nagtagal, sina Hansen at ang pagong ay nahulog sa dagat. Si Hansen ay mahigpit pa ring nakahawak sa tallest. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay ligaw na lumipad sa buong Return Ruin Sea. Maging sa ilalim ng dagat, naramdaman ni Hansen ang mga pag-agos ng kapangyarihan. Ang mga alon ay umabot sa taas na 100 metro, at maraming tubig ang na-vaporize. Kabanata 2043. Ang higanteng spiky turtle ay lumalangoy ng malalim sa dagat. Si Hansen ay nakakapit sa nilalang, gamit ang malaking katawan nito para umiwas sa nakakatakot na mga shockwave habang sila ay umaalis. Nang makarating siya sa isang lugar sa labas ng epektibong radius ng mga shockwave, bumitaw siya sa pagong. Tumingin siya sa kanyang likuran at nakakita ng maraming spiky turtles na lumalangoy ng malalim sa dagat sa paligid nila. Natakot si Hansen na baka masyadong malalim na ang kanyang paglangoy. Ayaw niyang makatakas sa shockwave para lamang maging pagkain ng mga dayuhan na naninirahan sa kalaliman ng dagat. Kaya, hindi na siya sumisid pa. Habang lumulutang si Hansen sa dagat, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha na papalapit. Si Zeus iyon, ang Gana. Iba siya sa mga kapatid na Gana na kilala ni Hansen. Si Zeus ay hindi isa sa mga maharlika ng Gana, at malakas siya. Kumunat ang noo ni Hansen, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang kinatatayuan. Ang pagpunta pataas ay magdadala sa kanya pabalik kung saan naglalaban ang pagong na may dalang dalawang martilyo at ang Dragon God. Ang paghihintay dito ay tila ang kanyang pinakamagandang opsyon. Saan mo ang pangalan mo? Tanong ni Zeus, na lumapit kay Hansen. Hindi masama. May kailangan ka ba? Maingat na pinanood ni Hansen si Zeus. Ngumiti si Zeus. Bihira ang mga crystallizers dito. Mas bihira pa ang makahanap ng Earl na tulad mo. Narinig ko na ang Knife Queen ay may estudyanteng crystallizer. Hansenador ang pangalan niya. Kilala mo ba siya? Ang biglaang tanong ay nagpa-off guard kay Hansen, ngunit hindi niya pinagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko kilala ang lahat ng iba pang crystallizers dyan, ngunit pamilyar ako kay Hansenador. Siya ang ating pride and joy, ngunit natatakot ako na hindi niya ako kilala. Bumantong hininga si Zeus at tumingin kay Hansen. Si Hansenador ay talagang isang dapat ipagmalaki. Pinatay niya sina Dragon 13 at Sharon. Iyon ay isang napakabihirang tagumpay para sa isang Earl. Sa kasamaang palad, nawala siya sa espasyo ng sinaunang Diyos. Gusto ko siyang makita. Alam mo ba kung saan siya maaaring matagpuan? Natatakot akong kailangan kitang bigyan dahil ako ay isang ordinaryong crystallizer lamang. Hindi ko kilala si Hansenador ng personal na sapat para malaman kung saan siya maaaring naruroon, walang pakialam na sinabi ni Hansen. Nanatiling kalmado sa labas si Hansen, ngunit ang kanyang tiyan ay umiikot. Mukhang ang mga pagkamatay ni na Dragon 13 at Sharon ay naging kilala na. Ibig sabihin kung nalaman ng Dragon kung sino talaga siya, may posibilidad silang patayin siya. Nang buksan ni Zeus ang kanyang bibig para magsabi ng iba pa, isang anino ang lumapit. Sina Dragon 15 at Long Ying ay paparating na. Gumalaw sila sa harap ni na Hansen at Zeus na parang mga dragon sila. Tumingin si Dragon 15 kay Hansen, at ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Pagkatapos, nagsalita siya kay Zeus, Zeus, mapanganib ang lugar na ito. Bakit hindi ko hayaang dalhin ka ni Long Ying sa isang ligtas na lugar? Ang isang laban na tulad nito ay isang bihirang tanawin. Ang panganib ay isang presyo na sulit bayaran. Ngumiti si Zeus. Wala siyang balak umalis. Sa halip na tumugon, sinuntok ni Dragon 15 si Hansen. Nagtipon siya ng maraming kapangyarihan sa suntok na iyon, at ang kanyang kamao ay dumula sa tubig na parang karayom. Ang paglaban ng tubig ay hindi man lang ito binagal, at dumiretso ito kay Hansen. Gusto ni Dragon 15 na patayin si Hansen bago matapos ang labanan ng dalawang halimaw. Pamilyar naman si Hansen sa kapangyarihang ito. Hindi niya malilimutan ang kapangyarihan ng Evil Breaker ng Dragon. Nang gamitin ni Dragon 15 ang kapangyarihan ng Evil Breaker, sumisid si Hansen ng mas malalim sa dagat.
Nagulat si Dragon 15 sa kung gaano kabila si Hansen. Ang crystallizer na iyon ay napakalakas sa tubig. Hindi siya masama kaysa sa isang dragon, maaaring mas mahusay pa nga siya. Ganoon kasama ang taong iyon. Long Ying, alisin mo siya. Malungkot ang itsura ni Dragon 15. Sa wakas ay napagtanto niya na si Hansen ay nagkukunwari lamang na hindi angkop sa tubig. Opo, sagot ni Long Ying. Winiwagwag niya ang kanyang mga pakpak na parang isang raptor na nagpapadala ng malalakas na bugzo ng tubig sa likuran niya habang siya ay sumusugod kay Hansen sa malalim na dagat. Nakita ni Hansen ang bilis ng kanyang paglapit at alam niyang matatalo siya kung hindi siya gagawa ng isang bagay sa lalong madaling panahon. Patuloy siyang lumalangoy pababa sa sandaling iyon, gayunpaman. Si Long Ying ay lumapit sa kanya. Ang kanyang sibat ay naghiwa sa tubig na may gutom na itinutulak patungo kay Hansen. Gumalaw si Hansen, umiiwas sa Evil Breaker Lance. Umingit si Long Ying, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang sibat. Isang dragon ang lumitaw dito, at tumaas ang bilis nito. Nawala ito, para lamang lumitaw muli at tumago sa ulo ni Hansen. Pang! Ang katawan ni Hansen ay sumabog na parang lobo ng tubig, ngunit walang dugo. Isang clone ng buwan. Kumunat ang noo ni Long Ying. Ang clone ay mukhang totoo, niloko pa nga niya ito. Ikinagalit niya iyon. Tumingin siya sa paligid, at napagtanto niyang wala na si Hansen. Pinalabas niya ang kanyang presensya ng dragon para hanapin si Hansen, ngunit hindi niya ito madakip. Nasa labas siya ng radius na 1,000 metro. Kumunat ang noo ni Long Ying. Si Hansen ay nakakapit sa ilalim ng isang bughaw na piting na parang barnacle. Ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura para itago ang kanyang presensya bago hayaang dalhin siya ng piting ng malalim sa dagat. Nang makarating siya sa ilalim, tumingin si Hansen sa paligid. Mayroong maraming coral sa malapit na lumalaki ng magkakasama na parang isang bahagi ng kagubatan. Hindi siya pumasok doon, gayunpaman. Sa halip bumagsak siya sa buhangin at nagsimulang maghukay dito. Hindi nagtagal, si Long Ying ay nakarating sa ilalim ng dagat. Tumingin siya sa paligid at winasiwas ang kanyang Dragon Lance. Isang matalas na liwanag ng sibat ay dumaan sa coral na parang karit na nagpuputol ng damo. Nabali ang coral, at marami sa mga dayuhan sa loob ay napatay. Ang dagat ay nagkulay pula. Ang taong ito ay mahusay sa pagtakas. Kumunat ang noo ni Long Ying. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay nagtungo sa ibang direksyon. Si Hansen ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada sa ilalim ng buhangin, at wala siyang balak umalis. Ilang minuto ang lumipas, si Long Ying ay bumalik. Kakaiba, saan siya nagpunta? Muli siyang naghanap sa paligid si Long Ying, pagkatapos ay iniwan ng seabed at bumalik kay Dragon 15. Gamaan ang pakiramdam ni Hansen. Lumabas siya mula sa buhangin at itinago ang sarili sa loob ng isang seashell. Ang mga shell ay 2 metro ang taas, at sila ay nakatira sa coral. Namatay sila sa sibat ni Long Ying. Matapos itago ang sarili sa kanilang mga labi, tinawag ni Hansen ang spell sa anyo ng kanyang sniper rifle. Gusto niyang tingnan kung gagana ang long-range scope sa ilalim ng dagat. Gumana ito. Si Hansen ay nagtago sa loob ng shell, ngunit mula doon sa ibaba, nakita niya sina Dragon 15, Long Ying, at Ziyes na ilang libong metro ang layo. Hindi niya marinig ang kanilang sinasabi, ngunit mahusay siya sa pagbabasa ng labi. Kabanata 2044. Nagpatuloy ang nag-aalab na labanan sa ibabaw ng dagat. Sa kabutihang palad, may kaunting epekto ito sa kalaliman ng karagatan. Bigla, mayroong isang pagsabog at isang napakalaking bagay ang nahulog sa dagat. Mabilis na tiningnan ito ni Hansen sa pamamagitan ng scope. Ang dayuhan na Dragon God ay nahulog na nagdulot ng napakalalaking alon. Maging ang seabed ay naapektuhan habang ang gumugulong na tubig ay nagdulot ng mga alon ng buhangin at mga labi. Parang nawala ng malay ang Dragon God. Lumubog ang katawan nito, at nang makita ni Hansen ang ulo nito, napansin niya na ang bungo nito ay nabasag. Marahil ay malakas na tinapunan ito ng pagong na may dalang martilyo. She asterisk T. Ang pagong na may dalang 2 martilyo ay ganoon kalakas. Nagulat si Hansen. Mabilis na bumagsak sa dagat ang pagong na may dalang 2 martilyo pagkatapos ng Dragon God. Ang martilyo ay bumagsak muli para tamaan ang ulo ng Dragon God, at ang natitira sa bungo nito ay nabasag. Kinuha ng pagong ang isang bughaw na orb mula sa mga labi ng halimaw at lumangoy palayo. Ang katawan ng Dragon God ay unti-unting lumubog sa tubig hanggang sa makarating itong malapit kay Hansen. Lumipas ang ilang sandali, at ang pagong na may dalang 2 martilyo ay hindi bumalik. Sina Ziyes at Dragon 15 ay dumating sa tabi ng bangkay. Ziyes, alam mo ba kung ano ang nilalang na ito?
Tanong ni Dragon 15 kay ZS. Tiningnan ni ZS ang katawan ng Dragon God at sinabi, hindi ako sigurado, ngunit ang kapangyarihan nito ay dapat nakatumbas ng isang kalahating Diyos. Kinuha na ng pagong na may dalang dalawang martilyo ang pinakamahalagang bagay, ngunit ang katawan ng halimaw mismo ay dapat pa ring maging kapaki-pakinabang. Ang mga bughaw nitong kaliskis, lalo na kung ang sinabi ni Longshan ay totoo, at ang mga kaliskis ay maaaring mapabilis ang ebolusyon ng isa, kung gayon magiging isang mahalagang kayamanan ang mga ito. Ganoon din ang iniisip ko. Swerte para sa Dragon. Longying, mabilis na ihanda ang katawan para sa transportasyon, sabi ni Dragon 15 kay Longying. Tumanggaw si Longying at lumangoy palapit sa katawan ng Dragon God. Sinubukan niyang buhatin ito. Pinanood ni Hansen ang kanyang ginagawa, ikinalulungkot na walang magagawa siya. Hindi niya kayang talunin si Longying sa isang labanan, kaya hindi siya makikialam. Ang katawan ng isang kalahating Diyos ay isang mahalagang kayamanan, ngunit mas pinahahalagahan niya ang kanyang sariling buhay. Ngunit nang bumaba si Longying sa tabi ng katawan ng Dragon God at hawakan ang buntot nito, ang kanyang mga kapangyarihan bilang duke ay hindi sapat para buhatin ang bangkay. Nagbago ang mukha ni Longying. Inilatag niya ang kanyang mga pakpak ng dragon para ilabas ang anino ng isang dragon. Ang kanyang mga braso ay naging kaliskis ng mga paa ng isang dragon. Nagawa niyang ilipat ng kaunti ang katawan, ngunit hindi niya ito kayang buhatin. 15. Ang katawan ng dayuhan na ito ay masyadong mabigat. Kailangan natin ng higit pang tulong kung gusto nating ilipat ito, sabi ni Longying kay Dragon 15. Kumunat ang noo ni Dragon 15, at pagkatapos ay sinabi niya, sa ganoong kaso, si ZS at ako ay magbabantay sa katawan habang ikaw ay pupunta at humingi ng tulong. Ang masasamang crystallizer na iyon ay maaaring nasa paligid pa rin. Paano kung manatili ako rito at ikaw ang humingi ng tulong? Ayaw ni Longying na iwanan si Dragon 15 na walang proteksyon. Ayos lang. Umalis ka na, sabi ni Dragon 15 na nagwawasiwas ng kanyang mga kamay nang walang pakialam. Gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon. Ngunit nang makita si Longying na umalis, si Hansen ay natuwa. Kung sina Dragon 15 at ZS lamang, dalawang marquee, maaaring may pagkakataon siyang kunin ang mga samsam. Ngunit kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang bigat ng katawan ng Dragon God. Maging ang lakas ni Longying bilang duke ay hindi ito kayang buhatin. Kahit natawagin ni Hansen ang kanyang Destiny's Tower, nagduda siya na maaari niyang kunin ito at dalhin palayo. Ano ang maaari kong nakawin? Ginamit ni Hansen ang kanyang scope para suriin ang katawan, ngunit hindi siya masyadong marunong tungkol sa nilalang. Hindi niya masabi kung ang nakikita niya ay talagang magagandang bagay. Sina Longshan at ang iba pa ay nagsabi na ang mga kaliskis nito ay maaaring mapabilis ang proseso ng ebolusyon, kaya ang mga kaliskis ay dapat na disente, kahit papaano. Ngunit masyadong maraming kaliskis para subukang kunin ko ang lahat. Bago ko matapos ang pag-aani nito, si Longying ay babalik na may tulong. At pagkatapos, tiyak na hindi na ako makakatakbo. Nasa dito rin sina ZS at Dragon 15, at sapat na silang nakakainis. Nag-aalinlangan si Hansen. Sa oras na ito, si ZS ay naglakad sa harap ng katawan ng Dragon God. Pinagmamasdan ng leeg ng nilalang, sinabi niya, hindi ko alam kung saan maaaring nagmula ang dayuhan na ito, ngunit mula sa hitsura nito, matutukoy natin na ito ay tiyak na isang uri ng dragon. Bukod sa Dragon Orb na ninakaw ng pagong, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating kunin ay ang mga kaliskis. Sang-ayon ka ba? Nang marinig ang sinabi ni ZS, pinahihit ni Hansen ang kanyang scope sa direksyon na tinitignan niya. Nakakita siya ng isang kaliskis sa leeg ng Dragon God na tila lumalaki ng baligtad. Ang ibang mga kaliskis ay maputlang asul, ngunit ang isang ito ay napadilim na halos itim na ito. Mukhang iba rin ang hugis nito kaysa sa ibang mga kaliskis. Ang ibang mga kaliskis ay mukhang mga abaniko, at ang laki nila ay parang mga grinding disc. Ang upside-down scale, gayunpaman, ay nasa laki lamang ng isang plato. Hugis puso ito. Hindi masama. Ang kalahating Diyos na dayuhan na ito ay isa sa mga dragon. Iyon ang upside-down scale. Lumapit si Dragon 15 sa katawan at sinubukang pilasin ang kaliskis. Ngunit nang hawakan niya ang kaliskis sa mga gilid nito, hindi niya ito maalis. Patay na ang Dragon God, at wala na ang lakas buhay nito. Ang laman ay tiyak na hamina na. Ngunit kahit na ganoon, tila mahihirapan ang isang marquee na tanggalin ang upside-down scale. Kumunat ang noo ni Dragon 15. Ang kapangyarihan ay sumabog sa kanyang katawan habang iniunat niya ang kanyang mga pakpak. Lumaki siya ng 3 talampakan, at ang kanyang mga kalamnan ay tumigas na parang bakal.
Ang lahat ng kanyang mga kaliskis ay naging itim. Grabe! Ang Dragon 15 na ito ay isang dayuhan. Lahat ba ng dragon ay dayuhan? Napaisip ako. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pinapanood ang pagpapakita na ito, naisip ni Hansen na si Dragon 15 ay maaaring mas makapangyarihan kaysa kay Dragon 13. Ang mga dragon ay ipinanganak na malakas, at ang anumang purong dragon ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga mula sa ibang lahi. Ang kanilang pag-aangkin na maging pinakamatapang ay hindi isang panloloko. Ang kanyang mga kuko ay naging mga talam, at sinaksak ni Dragon 15 ang mga ito sa laman sa tabi ng kaliskis. Pinutol niya ang paligid ng kaliskis at ito ay bumitaw. F***, iyon na iyon. Nagalit si Hansen. Tinutok niya ang spell kay Dragon 15 at pinaputok ang gatilyo. Lumabas siya mula sa shell at tumakbo patungo sa bangkay ng Dragon God. Parang handa na si Dragon 15. Umingit siya, pagkatapos ay winasiwas ang kanyang kamay sa bala na pinaputok mula sa spell. Ang bala ay naputol sa kalahati, pagkatapos ay sumabog. Habang nangyayari ito, winasiwas ni Dragon 15 ang kanyang kabilang kamay kay Hansen. Ang mga kuko ay umalog sa tubig na naging maraming talam na patungo kay Hansen. Kabanata 2045. Pang! Sumemplang ang katawan ni Hansen habang hinihiwa ito ng mga talam. Isang pang Hansen ang sumugod kay Dragon 15 mula sa gilid. Winiwagwag ni Dragon 15 ang kanyang mga pakpak, lumilikha ng isang buwang hugis na pag-ikot ng tubig. Tumakbo siya kay Hansen na nakataas ang kanyang malamig na mga kuko ng dragon para tamaan ang puso ni Hansen. Hindi pinlano ni Dragon 15 na agad na makuha ang kaliskis, ang kanyang pangunahing layunin ay patayin si Hansen. Ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ay sumugod kay Hansen. Kahit na may bilis ni Hansen, ang pag-iwas sa mga kuko na iyon ay magiging mahirap. Pang! Ang katawan ni Hansen ay naputol sa mga pira-piraso, ngunit isa lamang itong clone ng buwan. Lumingon si Dragon 15 sa katawan ng Dragon God. Lumutang si Hansen malapit sa bangkay habang inilalagay niya ang kaliskis sa kanyang bulsa. Galit na sumugod si Dragon 15 kay Hansen, ngunit lumangoy palayo si Hansen na parang isda. Lumalangoy siya sa bilis na higit pa sa kaya ni Dragon 15. Naglagay si Hansen ng distansya sa pagitan ni na Dragon 15 at ng kanyang sarili, ngunit nang magsimula na siyang mag-relax, isang sibat ang dumating sa kanya sa pamamagitan ng tubig. Si Longying iyon. Alam na ni Hansen ngayon na niloko siya. Si Longying ay hindi umalis, at ang kanyang pag-alis ay para lamang akitin siya. Magandang plano. Wala ng panahon si Hansen para mag-isip. Ang liwanag ng sibat ay sumasakop sa isang radius na 100 metro sa ilalim ng dagat na iyon, na pumipigil sa kanya na makatakas. Wala nang magagawa si Hansen, kaya kinuha niya ang kanyang blood feather knife at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan sa kutsilyo at espada. Hinarang niya ang sibat na paparating sa kanya. Gusto ni Longying na pigilan ang pagtakas ni Hansen, kaya naghagis siya ng maraming liwanag ng sibat. Ang bawat isa sa mga kapangyarihan ng sibat ay hamina, gayunpaman. Ngunit sa tuwing ginagamit ni Hansen ang kanyang kutsilyo para itabi ang liwanag ng sibat, ang epekto ay nagtataboy sa kanya palayo. Ang kanyang dibdib ay parang tinatamaan ng kidlat, at ang sakit ay matindi. Ngunit hindi pa dumudugo si Hansen. Sinubukan niyang gamitin ang mga epektong iyon para itapon ang kanyang sarili palayo kay Longying. Ngunit si Dragon 15 ay nasa likuran na niya, at nang ang kanyang mga kuko ng Evil Breaker ay dumating para kay Hansen, sinubukan nilang bitagin siya na parang isang pangit na lambat. Ang paningin ni Hansen ay biglang kumislap sa isang tanawin ng mga istruktura ng pagkakasunod-sunod na binubuo ng mga molekula. Patuloy niyang winawagwag ang kanyang blood feather knife, sinasalakay ang liwanag ng kuko. Nagawa niyang basagin ito, at pagkatapos ay naging wala ito. Hindi huminto, ipinagpatuloy ni Hansen ang kanyang paglipad sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sandaling huminto sina Dragon 15 at Longying, nagbanggit na ang isang Earl ay nakapagbasag sa liwanag ng kuko ni Dragon 15. Kinilala ni Dragon 15 ang blood feather knife, at dumilim ang kanyang mukha. Iyon si Hansen, Senador. Huwag mong hayaang makatakas siya. Hindi ko hahayaang makatakas siya ulit. Malamig ang itsura ni Longying. Naging isang dragon xenogeneic siya, at winiwagwag niya ang kanyang mga pakpak ng dragon sa paghabol kay Hansen. Habang tumatakas si Hansen, patuloy niyang winawagwag ang kanyang kutsilyo para maghilam ng mga seda ng kutsilyo sa tubig. Ngunit si Longying ay patuloy na paparating, pinuputol ang mga seda ng kutsilyo habang siya ay gumagalaw. Ang mga seda ng kutsilyo ay hindi magawa ang anumang bagay sa kanyang katawan bilang Duke Xenogeneic. Dong! Muli na sinalakay ni Longying si Hansen. Ang kapangyarihan ng sibat na iyon ay mas malakas kaysa sa nakaraang pag-atake.
Halos hindi kayang tiisin ng blood feather knife ni Hansen iyon at ang kanyang katawan ay sumabog pababa sa seabed. Lumubog siya sa bunganga na nabuo ng epekto at ang buhangin at mga bato ay tumaas para takpan ang kanyang hugis. Ang pagtakas ay hindi magiging ganoon kadali. Pinahihit ni Longying ang kanyang sibat sa isang blur na bumubuo ng isang vortex sa tubig. Lahat ng buhangin at mga bato ay sinipsip palayo sa pinagtatagwan ni Hansen na nililinaw ang tubig. Pinlano ni Hansen na makatakas sa ilalim ng takip ng buhangin, ngunit ngayon ay nakikita na siya at ang vortex ay nagpapabagal sa kanyang mga galaw. Hindi siya mabilis na makatakas. Si Dragon 15 ay naabutan na siya. Ang kanyang mga liwanag ng kuko ay kumislap kay Hansen na parang ulan ng meteor. Nagpas siyang tumigil si Hansen sa pakikipaglaban sa agos at hayaang hilahin siya ng tubig patungo kay Dragon 15. Ginamit niya ang kanyang blood feather knife kasama ang super spank. Ngunit ayaw makipaglaban ni Dragon 15 kay Hansen. Nagsimula siyang umatras, winawagwag ang kanyang mga kuko habang siya ay umaalis. Ang blood feather knife ay nagdurog sa bawat kuko sa alikabok, ngunit masyadong matagal iyon. Si Longying ay nasa harap na naman ni Hansen na may handang pag-atake. Ginamit ni Hansen ang kanyang kutsilyo gamit ang mga kapangyarihan ng super spank at halos masira niya ang istruktura ng pagkakasunod-sunod ng sibat. Ngunit itinaboy din siya ng sibat palayo ni Hansen. May isang bagay sa kanyang dibdib na napunit at ang dugo ay umagos mula sa kanyang bibig at ilong. Hindi hinayaan ni Longying at Dragon 15 na makapagpahinga si Hansen. Nagpatuloy sila ng isang sunod-sunod na pag-atake. Kung si Dragon 15 lamang ang naroon, kayang labanan siya ni Hansen. Si Longying ay hindi isang malakas na duke, ngunit ang kanyang antas ay katumbas pa rin ng isang Xenogenic na si Sharon. Wala nang masyadong pagkakataon si Hansen. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga clone ng buwan para sumipsip ng ilang pag-atake, ngunit ang mga bagay ay lumalala na. Ang isang sibat ay sa wakas ay nakapagbasag ng kanyang baluti at tumago sa kanyang balikat. Ang mga galaw ni Hansen ay bumagal habang siya ay nagtamo ng higit pa at higit pang mga sugat. Ang mga kuko ni Dragon 15 ay nakarating na kay Hansen na naghuhukay ng ilang duguan na mga kanal sa kanyang likod. Ang sibat ni Longying ay kumislap ng mabangis. Sisalakay ito tuwing naliligaw ng pansin si Hansen sa mga pag-atake ni Dragon 15. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang sakit mula sa kanyang mga sugat. Itinaas niya ang blood feather knife para itaboy ang sibat ni Longying. Nakakatakot ang mga kapangyarihan ng duke. Matapos ang pagtama na iyon, si Hansen ay nabagsak muli sa ilalim ng dagat. Ang dugo ay umaagos sa kanya. Ang buhangin at mga labi ay tumaas, at ginamit ni Longying ang kanyang sibat para linisin muli ang lugar. Ang katawan ni Hansen ay bumuo ng isang malalim na butas. Ngunit nang linisin ni Dragon 15 at Longying ang butas hanggang sa ilalim, nagulat sila. Wala si Hansen doon. Hinanap nila si Hansen, ngunit wala na siya. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Si Dragon 15 ay mukhang galit na galit. Si Hansen ay nawala na lamang at dinala ang kalahating Diyos na upside-down scale kasama niya. Magpadala ng mensahe. Hanapin si Hansenador kahit na kailangan mong maubos ang Return Ruincy. Dalhin mo siya sa akin, buhay o patay. Malamig ang itsura ni Dragon 15. Nalulumbay si Longying. Hindi niya maintindihan kung paano nakatakas si Hansen. Hindi na kailangang umalis ni Longying sa tubig para makipag-ugnayan sa iba sa kanilang lahi. Sumakay siya sa kanyang telepono at ikinalat ang balita. Dumating ang tulong para ilipat ang katawan ng Dragon God at inutusan niya ang ibang mga dragon at Xenogenics na hanapin si Hansenador sa buong Return Ruincy. Ang katawan ni Hansen ay lumitaw sa isang bahay sa alyansa, ngunit nagsimulang umubos siya ng dugo nang makarating siya. Mahina ang mga kapangyarihan ng isang Earl. Maliban kung gagamit siya ng Super God Spirit, hindi niya mapapantayan ang isang duke. Kaya, bumalik siya sa alyansa. Swerte na dinala ko ang kaliskis pabalik sa akin. Kung hindi, magiging isang malaking pagkawala iyon. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi habang hinahaplos ang bughaw na upside-down scale. Kabanata 2046. Inilagay ni Hansen ang kaliskis at nagpahinga. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Hindi niya planong bumalik sa Geno Universe sa loob ng ilang panahon, at sa halip ay gusto niyang manatili sa alyansa ng kaunti. Hinahanap siya ng mga dragon, at kahit na si Dragon 15 ay hindi alam na magti-teleport si Hansen pabalik sa parehong puntong kanyang iniwan, iniisip pa rin ni Hansen na medyo mapanganib na bumalik sa ngayon. Kung hindi magpapakita si Hansen sa loob ng mahabang panahon, at hindi siya mahanap ng mga dragon sa Return Ruincy, malamang na maniwala sila na ganap siyang nakatakas.
Kapag bumaba ang kanilang pagbabantay, mas madali para kay Hansen na bumalik at makalabas sa planeta. Hindi kayang bantayan ng mga piling dragon ang Return Ruin-Sea magpakailanman, kaya usapin lamang ng panahon bago sila umalis. Habang nasa alyansa si Hansen, patuloy niyang sinisipsip ang dugo ng Diyos na Dom-Aikit sa kanyang Blood Feather Knife. Magiging mahusay kung siya ay maging isang marty habang wala. Lubos nitong madidagdagan ang kanyang mga tsansa na makalabas sa Return Ruin-Sea kapag bumalik siya. Halika rito, aking anak. Yakapin ka ni tatay. Binuhat ni Hansen si Hanlinger mula sa kanyang kama at hinalikan siya. Ginamit ni Hanlinger ang kanyang mga kamay para hawakan ang mukha ni Hansen. Mukhang hindi niya ito nagustuhan. Matagal ka nang nawala, hindi ka na maalala ni Little Linger, reklamo ni Jianran. Kung gayon ay dapat akong manatili rito ng higit pa. Hindi na ako babalik sa loob ng ilang panahon. Hindi sinabi ni Hansen sa kanya na hinabol siya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Ngunit ang buhay pamilya ay hindi kasing ganda ng inaakala ni Hansen. Ang pagpapalit ng diaper, pagpapakain ng bote, at paghula sa mga iniisip ni Hanlinger ay hindi madali. Ang mga sanggol ay mga halimaw na walang sino man ang makakausap. Kahit na si Hanlinger ay tahimik para sa isang bata at hindi umiiyak, nagdulot pa rin siya sa kanya ng maraming problema. Imposible na malaman kung ano ang gusto niya. Ang kanyang mga oras ng pahinga ay naiiba rin sa kanya. Tuwing naghahanap ng pahinga si Hansen, ang kanyang mga mata ay bubukas at gusto niyang maglaro. Ngayon alam na ni Hansen kung gaano kahirap para kay Jianran. Ang paghula kung ano ang gusto ng isang bata ay mas mahirap kaysa sa paghula sa mga galaw ng isang kalaban. Walang sino man ang naglakas loob na magpagalit kay Hanlinger. Kung i-activate niya ang kanyang Super God Spirit Mode, maaari niyang pasabugan ang buong planeta. Gustong-gusto ni Hanlinger ang pagligo sa araw, at mausisa siya sa mundo. Gustong-gusto ni Hansen na dalhin ang kanyang airship para mamasyal kasama siya. Napakabata pa niya, at ayaw niyang manatili sa bahay. Kapag lumaki na siya, tatakas siya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi siya nababagabag dito, gayunpaman. Bihira para kay Hansen na manatili sa alyansa sa loob ng isang makabuluhang tagal ng panahon. Tinawagan niya ang kanyang pamilya, at si Bauer, para sumama sa kanya sa isang bakasyon. Gusto ni Hansen na bumisita sa isang spa sa Planet Ice, ngunit gustong-gusto ni Linger na nasa araw. Kaya, kailangan niyang kanselahin iyon. Pumunta siya sa Planet Sea sa halip na may maraming beach at maraming araw. Maraming nilalang din doon. Nagtayo sina Bauer at Linger ng mga sandcastle ng magkasama, habang sina Hansen at Jianran ay nakahiga sa mga deck chair para masiyahan sa hangin ng dagat. Sina Luolan at Han Yufei ay sumisid. Sinasamantala ng pamilya ang kanilang bakasyon nang lumapit ang dalawang batang lalaki. Sa likuran nila ay isang escort ng mga bodyguard. Ang dalawang batang lalaki ay mukhang pareho ang taas kay Bauer, at nasa edad 5 sila. Ang isa ay naglakad na may pagmamalaki, na parang siya ang boss. Ang isa pang batang lalaki ay tahimik na tahimik. Naglakad siya sa tabi ng mapagmataas na bata, na mukhang hindi nakakapinsala. Lumapit ang dalawang bata kina Bauer at Linger. Tiningnan ng mapagmataas na bata si Bauer at pinitik ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay naglabas ang bodyguard ng magagandang hiyas, high-tech na laruan, at mga bulaklak para ibigay kay Bauer. Magandang babae, halika at maging girlfriend ko, at lahat ng ito ay sa iyo. Tinuro ng mapagmataas na batang lalaki ang isang marangyang airship na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Tiningnan ni Bauer at Linger ang bata. Pagkatapos, kumurap si Bauer at sinabi, iyan lang ang inaalok mo. Sabihin mo sa akin ang anumang gusto mo, pagkatapos. Ning Bao ang pangalan ko. Wala akong iba kundi pera. Kung sasang-ayon kang maging girlfriend ko, mabibigyan kita ng lahat ng gusto mo, sabi ng batang lalaki. Gusto kong makita ang mga isdang lumilipad sa langit. Kumurap si Bauer. Ano? Nalilito ang batang lalaki. Sa ilang kadahilanan, ang tahimik na bata ay lumayo pa. Ganito, sabi ni Bauer. Pagkatapos ay hinawakan niya ang masamang bata at itinapon siya sa dagat. Hindi diretso sa tubig ang pagbagsak ng bata. Una, dumaan siya rito na parang makinis na bato. Nagsimulang umiyak ang bata at pagkatapos ay may isang lalaking kumuha sa kanya mula sa tubig. Nagulat ang mga bodyguard at silang lahat ay lumipat para palibutan si Bauer. Maaari na kayong umalis, sabi ng boses ng isang lalaki. Umatras ang mga bodyguard. Ang isang 5 taong gulang na babae na may ganoong kapangyarihan ay napaka-nakakagulat. Nakamit ng mga tao ang kapangyarihan sa loob ng mga santuwaryo, ngunit hindi sila makapupunta roon bago ang edad na 16.
Anong kapangyarihan ang kanyang ginagamit? Para sa kanila, si Bauer ay isang uri ng halimaw. Isang tahimik na lalaki at isang magandang babae ang lumapit. Sinabi ng lalaki sa babae na kunin ang dalawang bata at pagkatapos ay lumapit siya kay Hansen. Matagal na kitang hindi nakita. Iyan ba ang inyong dalawang anak? Bati ni Hansen sa lalaki, tumatawa. Si Jianran ay lumipat para alagaan ang mga bata. Ang tahimik ay ang aking anak. Ang isa pa ay ang anak ng langit, sabi ni Ningyu. Mukhang magkapatid sila. Tumawa si Hansen, ngunit taos puso siya. Sila ay nakatira sa parehong kapaligiran, simpleng sabi ni Ningyu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at nagtanong, may isa pang mundo ba sa kabila ng mga santuwaryo? Oo, hindi itatago ni Hansen ang katotohanan ito. Ano ang kakailanganin mo para dalhin mo ako roon? Tanong ni Ningyu. Masama ba ang buhay mo ngayon? May kailangan ka pa ba? Tanong ni Hansen kay Ningyu. Hindi ito ang buhay na dapat nating taglayin, sabi ni Ningyu. Ngunit hindi ka na makakabalik. Hindi mo makikita ang iyong pamilya, at haharap ka sa kamatayan sa bawat pagliko. Gusto mo pa rin bang pumunta? Tanong ni Hansen kay Ningyu. Handa ako, sumagot si Ningyu gamit ang apat na salitang iyon. Tumingin si Hansen kay Ningyu, at pagkatapos ay ngumiti siya. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kailangan kong maghanda. Tumigil sila sa pakikipag-usap, at sabay nilang tiningnan ang dagat. Mabait ang iyong anak at ang iyong asawa. Hindi mo sila mamimiss. Tanong ni Hansen, pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan. Hindi ako nagpakasal. Inampon ko si Little She. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Kukunin niya ang anumang kailangan niya, at hindi niya kukunin ang hindi dapat sa kanya. Ang mukha ni Ningyu ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakangiti. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya ang tahimik na bata at ang magandang babae nang may pagkagulat. Kabanata 2047. Matapos umalis si Hansen sa Planet C, sinipsip niya ang mas maraming dugo ng Diyos na nasa Blood Feather Knife. Ginagawa niya ito araw-araw, at naramdaman niya na ang kanyang Blood Pulse Sutra ay papalapit na sa sukdulan nito. Patuloy din niyang sinisiyasat ang Upside Down Scale. Hindi pa niya ito ginagamit para sa anumang bagay. At habang ito ay mabuti para sa pagpapaunlad ng kanyang dugo, gagamitin lamang niya ito kapag kailangan niya. Ang AI ay nagpapadala ng balita sa kanila, at nalaman niya na ang mga tao ay nagkaroon ng pag-unlad sa kanilang mga negosasyon sa mga shire. Maraming ulat na tulad nito sa nakalipas na ilang taon, ngunit nagdulot ito ng pagkunot ng noo kay Hansen. Hindi pa nakikipag-ugnayan si Hansen sa mga shire dahil sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Han Yufei. Gusto sana niyang alisin ang mga shire para muling pag-isahin ang mga mundo ng alyansa, ngunit matapos makipag-usap kay Han Yufei, tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Tinatanong ni Han Yufei si Han Senador, narinig mo na ba ang tatlong monghe? Isaalang-alang ni Hansen ang tanong at nagtanong, iyon ba ang kwento tungkol sa isang monghe na nangongolekta ng tubig para inumin, isang pangalawang monghe na nagtataas lamang ng ulo para uminom, at isang ikatlong monghe na walang maiinom? Tumanggaw si Han Yufei. Ang mga tao ay maaaring may pinakamahirap na isipan sa lahat ng lahi na umiiral. Para itong kung paano nilalamon ng malalakas ang mahina. Ang mga tao ay tiyak na ang mga pinakamatakaw na nilalang. Sumang-ayon si Hansen sa sinabi niya. Naniniwala siya na ang lahat ay ipinanganak na masama, at ang pangunahing pokus ng sinumang tao ay upang tiyakin ang kanilang sariling kaligtasan sa anumang paraan na kinakailangan. Kinakain ng mga tigre ang mga tupa, kinakain ng mga tupa ang damo. Kailangan ng damo ang mga sustansya na nasa lupa. Kailangan mong kumuha para mabuhay. Pareho ito sa mga tao, ngunit dinadala ng mga tao ang kasakiman sa ibang antas. Hindi lang nila gusto ang mabuhay, gusto nila ng higit pa. Kaya, basically, ang mga tao ay likas na masama mula sa kapanganakan. Sa pagdating ng mga shire, ang mga tao ay kailangang patuloy na makipaglaban sa ibang lahi. Ngunit kapag wala na ang mga shire, ang mga tao ay maglalaban lamang muli sa kanilang sarili. Kung ang mga tao ay maswerte, magagawa natin ito sa kabila ng ating sarili. Ngunit kung tayo ay malas, tumigil si Han Yufei sa pakikipag-usap. Hinawakan niya ang balikat ni Han Senador. Walang ganap na tama sa mundong ito. Sundin mo lamang ang mga hangarin ng iyong puso. Pagkatapos noon, inilagay ni Han Senador ang kanyang mga iniisip na sirain ang mga shire. Kung manatili siya sa alyansa, ang pagsira sa mga shire ay magiging isang magandang bagay. Ngunit wala ng panahon si Han Senador para harapin ang mga bagay ng alyansa, kaya ang pagsira sa sibilisasyon ng shire ay magkakaroon ng mga hindi inaasahang kahihinatnan.
Noong unang panahon, ang ilang magkakapatid ay nagsama-sama para lumikha ng isang kaharian. Ngunit nang makuha na nila ang lahat, nagsimula silang makipaglaban para sa iba't ibang bahagi. Sa huli, silang lahat ay naging mga sworn enemies. Kaya hindi sinira ni Han Senador ang mga Shire. Tinanong niya si Zero na pumunta sa mga Shire at gumawa ng isang bagay, gayunpaman. Ang mga Shire ay nasa isang mahirap na kalagayan, ngunit ang mga bagay ay balanse. Hindi pa ganap na natatalo ng alyansa ang mga ito. Interesado si Hansen sa mga libingan ng mga hari ng Shire, ngunit hindi pa siya nakakahanap ng oras para suriin ito. Ngayon, ginawa na niya. Marahil doon, maaaring mahanap niya ang isang lead kay Ozure. Pagkatapos ng lahat, ang falsified Sky Sutra at Geno Fluid ay nagmula sa mga libingang iyon. Ang mga libingan ng mga hari ng Shire ay maaari lamang pasukan ng isang hari na nasa bingit na ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang kondisyong iyon ay walang ibig sabihin kay Han Senador ngayon. Dinala ni Han Senador si Bauer kasama niya, at sumakay sila sa Beetle at lumipad patungo sa planetang Shire. Sinasaliksik ni Han Senador ang libingan ng Shire, ngunit hindi niya alam kung saan matatagpuan ang lugar. Ang mga libingan ay ninakawan na minsan, at ngayon ay itinatago ng mga Shire ang lokasyon ng kanilang royalty na isang mahigpit na binabantayang lihim. Mukhang maaari ring ilipat ang mga libingan. Hindi na sila naroon kung saan sila unang natagpuan. Ang tanging nakakaalam ng impormasyong ito ay ang reyna ng Shire, si Jade Shire. Sa planeta ng mga Shire, ang reyna ng Shire ay nagtatrabaho. Si Jade Minger ay nagtrabaho sa tabi ng kanyang ina. Siya ang pinakamalamang na magtagumpay sa reyna ng Shire. Natuto si Jade Minger kay Jade Shire mula noong siya ay bata pa. May mataas na inaasahan si Jade Shire sa kanya. Sa ngayon, ang mga Shire ay nasa isang mapanganib na kalagayan. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring ilang mahiwagang kapangyarihan na sumusuporta sa kanilang lahi. Kung hindi, hindi sana nagawang ipagtanggol ng mga Shire ang kanilang sarili laban sa mga tao. Sino ito? Nagulat na tumalon ang reyna ng Shire nang tumingin siya sa kaliwang bahagi ng silid-aral. Isang lalaking nakasuot ng baluti ay nakaupo sa isa sa kanyang mga upuan. Sa kabila ng talento ng reyna ng Shire, maging siya ay hindi napansin nang dumating siya. Inabot ni Jade Minger ang alarm at kumuha ng kutsilyo, naghahanda na gamitin ang mga kapangyarihan ng falsified Sky sa lalaki. Ngunit pinigilan siya ng reyna ng Shire. Alam ng reyna ng Shire na nakikita lamang niya ang lalaking nakabaluti dahil gusto niyang makita. Walang saysay ang pagsigaw para humingi ng tulong. Kung gusto niyang patayin sila, silang dalawa ay mamamatay. Tiningnan ng lalaki ang dalawa ng may interes. Nakaramdam ng takot ang reyna ng Shire. Ang takot ay nasa lalim ng kanyang mga buto, at mahirap ilarawan. Para bang maaari niyang iklik ang kanyang mga daliri at patayin siya kung pipiliin niya. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang balat. Sino ka, at bakit ka nandito? Kalmadong tinanong siya ng reyna ng Shire, pinipilit na kontrolin ang kanyang boses. Tumingin si Hansen sa reyna ng Shire at kay Jade Minger. Naisip niyang kakaiba na makita muli si Jade Minger. Si Jade Minger ay mukhang Zero. Ang dalawa ay mukhang kambal. Si Zero ay hugis tao, at si Jade Minger ay parang kopya ng Shire kay Zero. Ang reyna ng Shire ay mukhang Jade Minger, ngunit hindi siya mukhang Zero. Anak mo ba siya? Tanong ni Hansen, tinuturo si Jade Minger. Nakaramdam ng nerbiyos ang reyna ng Shire sa kanyang presensya. Gusto niyang hilahin si Jade Minger sa likuran niya, ngunit alam niyang walang saysay iyon. Ang paggawa nito ay magbubunyag lamang sa kanyang kahinaan. Diretsyong sumagot ang reyna ng Shire, anak ko siya. Hindi ka lang pumunta rito para itanong iyon, hindi ba? Mayroon ka bang isa pang anak na babae? Tanong ni Hansen sa kanya. Wala, ngunit mayroon akong ilang anak na lalaki. Isang anak na babae lang ang meron ako. Kalmado ang itsura ng reyna ng Shire, ngunit parang sasaktan na siya. Ang lalaking nakabaluti ay nagpapakita ng interes kay Jade Minger, at ikinakaban niya iyon. Walang lihim na anak na babae. At walang karagdagang isa na nilikha ng mga jinn. Tanong ni Hansen. Ang mga tao lamang ang gumagamit ng mga maruming pamamaraan. Tinaasa namin ang sino mang gumagamit nito. Galit ang itsura ni Jade Minger. Kabanata 2048. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay patungo kay Jade Minger. Ang katawan ni Jade Minger ay agad na nabigkis at itinaas patungo kay Hansen. Kinabahan ang reyna ng Shire, ngunit siya ang pinuno ng mga Shire. Kaya, kumunot ang kanyang noo at sinabi, nandito ka lang ba para magdulot ng gulo sa isang babae? Hindi pinansin ni Hansen ang reyna ng Shire at sinuri ng mabuti si Jade Minger. Talagang magkamukha sila.
Gayunpaman, ang kanilang presensya ay iba. Gamit ang kanyang Dongxian aura, masasabi niya na siya ay iba nga sa Zero. Nang hindi pinansin ni Hansen ang reyna ng Shire at maingat na pinagmasdan si Jade Minger, lalo pang nag-alala ang reyna ng Shire. Ngunit alam niya na habang mas marami siyang sinasabi, lalo itong mukhang nagmamalasakit siya kay Jade Minger. Makikilala niya ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Tumayo lang ang reyna ng Shire kung nasaan siya, hindi binabagalan si Hansen. Hindi siya mukhang kinakabahan, at hindi rin siya nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nang tumingin si Hansen palayo kay Jade Minger, tahimik na sinabi ng reyna ng Shire, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang iyong pinunta rito para sabihin? Hindi pa pinalaya ni Hansen si Jade Minger sa kanyang pagkakahawak. Tumingin siya sa reyna ng Shire nang may paghanga. Jade Shire, bibigyan kita ng 5 araw. Dapat mong ayusin ang iyong kasalukuyang negosyo, pagkatapos ay makipagkita sa akin sa Planet Sky Cloud sa loob ng 5 araw. Maaari mo akong sabihin ang anumang kailangan mong sabihin sa akin dito at ngayon din. Gagawin ko ang anumang gusto mo, kung kaya ko. Kung hindi ko magawa, hindi mahalaga kung kailan tayo magkikita, sagot ng reyna ng Shire. Ito ay isang utos. Hindi ito isang kahilingan, sabi ni Hansen, binigyan ng reyna ng Shire ng isang matigas na titig. Ang mga Shire ay hindi magpapatalo sa sinumang tao. At kasama ka na riyan. Napakamatigas ng reyna ng Shire. Naalala mo ba ang Bone Dagger, bago ang Shire Pool? Tahimik na tanong ni Hansen. Ikaw ay, ang mukha ng reyna ng Shire ay puno ng pagkagulat. Sa loob ng 5 araw, pupunta ka sa Planet Sky Cloud. Kung hindi, ang bawat Shire ay papatayin, sabi ni Hansen, pagkatapos ay nawala. Nawala si Jade Minger kasama niya. Hindi gumalaw ang reyna ng Shire. Kakaiba ang kanyang itsura. Ang Planet Sky Cloud ay isang planeta na tinitirhan ng parehong mga tao at Shire. Ito ay isang walang batas na lugar, at madalas na naglalakbay doon ang mga mapanganib na negosyante. At kasama ang mga mababanggas na katutubol ng Planet Sky Cloud, ang lugar na iyon ay kilala na mapanganib. Ang mga tao ay madalas na pinapatay sa kalye sa araw na maliwanag, at walang sinumang nag-aalala. Hawak ni Hansen si Bauer habang naglalakad sila sa kalye. Si Jade Minger ay hindi nagsalita. Malamig ang kanyang itsura. Tay, gutom na ako? Sabi ni Bauer, tumitingin sa direksyon ng isang mamahaling restaurant. Hindi pa sila nakakahanap ng malinis na lugar para mananghalyan. Mukhang hindi gusto ni Bauer ang pagkain sa maruming pinggan. Sige, kakain tayo rito. Tumango si Hansen, lumilingon patungo sa restaurant. Hindi nagsalita si Jade Minger, ngunit sumunod sa kanila sa loob. Pumasok ang tatlo sa kanila, at nakakita sila ng maraming Shire na nakaupo sa loob. Ang paningin ng 2 taong pumapasok ay nagdulot ng paglingon ng lahat ng ulo sa kanilang direksyon. Lahat ng Shire ay malamig silang tiningnan, walang isang patron ang ngumiti. Si Jade Minger ay may suot na sombrero at maskara. Natatakpan ang kanyang mukha, ngunit may mga puwang para sa mga sungay sa kanyang sombrero. Ipinakita nito na siya ay isa sa mga Shire, ngunit walang kilalang tao. Hindi pinansin ni Bauer ang mga titig ng mga Shire at tumalon sa isang mesa. Tinuro niya ang menu at sinabi, ito, at ito, bigyan mo ako ng isa sa bawat isa. Tumawa ang middle-aged Shire sa likod ng counter. Ang kanyang mukha ay may malaking peklat na mukhang medyo parang isang centipede. Lumapit ang middle-aged Shire kay Bauer, tumatawa ng malupit. Bata, ang pagkain dito ay ibinebenta lamang sa mga may sungay. Ang mga walang sungay ay pagkain. Haha, tumawa ang mga Shire sa kabila ng restaurant. Kumurap si Bauer. Kakaiba niyang tiningnan ang middle-aged man at nagtanong, anong uri ng pagkain kaya ako? Nagulat ang middle-aged Shire. Hindi niya inaasahan si Bauer, na napakabata pa, ay ganap na hindi natatakot sa kanya. Nagulat din ang ibang mga Shire. Binigyan nila si Bauer ng kakaibang mga tingin. Tumawa ang middle-aged Shire at tiningnan si Bauer na parang siya ay isang isda o iba pang karne. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, napakaliit mo, at ang iyong laman ay napakabata pa, pinakamabuting gawing hilaw na hiwa ka. Aalisin ko ang iyong balat at ilalagay ito sa yelo. Ihahatid ka kasama ng ilang toyo. Magiging maganda iyon. Gusto mo bang gawin iyon para sa amin? Pagkatapos noon, ipinakita niya sa kanya ang isang napakamasamang ngiti. Lumapit ang kanyang mukha kay Bauer habang itinaas niya ang isang ice pack. Sige, gusto kong makita kung ano ang lasa ko. Itinaas ni Bauer ang kanyang mga kulay rosas na braso sa mga gilid. Tinanong niya ang Shire, Tito, aling bahagi ko ang magiging pinakamasarap?
Tiningnan ng middle-aged Shire at ng iba pa si Bauer nang may pagkagulat. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang batang tao na nagpapakita ng ganoong tapang. Tiningnan din ni Jade Minger si Bauer nang may pagkagulat. Mahirap isipin na ang isang batang ganoon kaliit ay may ganoong tapang. Tumawa ng awkward ang middle-aged Shire. Tinapik niya ito sa ulo at sinabi, "Nariyan ang mga mesa. Umupo kayo. Ang pagkaing in order mo ay libre. Little Ling, halika at pagsilbihan ang ating bisita at ang kanyang mga kaibigan." Isang babaeng Shire na may average na mukha ngunit may voluptuous curves ay yumuko at ngumiti kay Bauer. "Little customer, ikaw ang unang tao na pinagsilbihan namin sa loob ng 10 taon. Kayo pong dalawa, umupo na po kayo." Dinala ng waitress na Shire sina Bauer at Hansen sa isang mesa. Ang lugar na iyon ay medyo mas mahusay kaysa sa average sa planetang ito, ngunit hindi ito pinalamutian ng mga katawa-tawang dekorasayon. Malinis ito, ngunit walang mga pribadong silid para sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang pagkaing in order ni Bauer. Nagdala ang middle-aged Shire ng isang bote ng alak kay Bauer. Tumawa siya, "Little customer, ito lang ang inumin namin. Wala kaming juice. Iyan ay para sa iyo." "Tay, maiinom ko ba ito?" Magalang na tanong ni Bauer kay Hansen. "Siyempre." Ikinibit ni Hansen ang kanyang mga balikat. "Maglalagay ako ng malaking tasa." Mukhang excited si Bauer. "Sige." Binuksan ng Shire ang inumin at naglagay ng malaking tasa kay Bauer. Inilagay niya ang bote sa mesa at sinabi kina Hansen at Jade Minger, "Maglagay pa kayo kung gusto ninyo." Kumunat ang noo ni Jade Minger at hindi ito hinawakan. Kinuha ito ni Hansen at naglagay ng isang tasa para sa sarili niya. Kabanata 2049. Hindi kayo galing sa planet Skycloud, hindi ba? Tanong ng middle-aged Shire kay Hansen na may rhetorical na katiyakan. "Hindi kami. Nandito kami para sa negosyo," sagot ni Hansen. "Kayo lang ang nagsisilbi sa mga Shire, ha? Nagsisilbi rin kami sa mga tao. Depende sa sitwasyon, ngunit karaniwan, walang tao ang naglakas loob na pumasok dito." Tumawa ang middle-aged Shire, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita, "Ang mga taong nagtatrabaho rito ay mga retiradong sundalo. Malalakas sila sa mga digmaan, at ang kanilang presensya ay sapat na para takutin ang mga tao. Karamihan sa mga pumapasok sa mga pintuang iyon ay natatae sa kanilang sarili. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng bisita na tulad niya. Kinapopootan ninyo ang mga tao?" Tanong ni Hansen. Ang mga Shire ay hindi talaga napupuot sa mga tao, ngunit ang lugar na ito ay hindi isang digmaan. Bukod dito, kasama ang batang customer na ito, "Malaya kayong kumain dito," walang pakialam na sagot ng Shire. "Boss, nandito na naman si Gallet." Sigaw ng babaeng waitress sa middle-aged Shire man. Ang kanyang mukha ay naging malamig, at mabilis siyang lumipat sa pinto. Bago siya makarating sa pinto, ito ay sinipa at binuksan. Isang grupo ng mga Shire, lahat ay may suot na uniforme, ang pumasok. "Gallet, ano ang ginagawa mo rito?" Sabi ng middle-aged Shire sa isang Shire na nakadamit na parang opisyal ng isang uri. "Pagkolekta ng buwis, dapat kang magbayad ngayon." Mukhang puno ng sarili ang opisyal. "Hindi kita babayaran ng kahit ano. Ito ay Planet Skycloud. Hindi ito isang planetang Shire." Sigaw sa kanya ng middle-aged Shire. Tumawa ang mga Shire na kumakain doon. Ang mga tao sa Planet Skycloud ay hindi nagmamalasakit sa mga uri ng militar. "Talaga?" Tumawa ang opisyal. Sinipa niya ang middle-aged Shire sa tiyan. Ang lalaki ay lumipad at bumagsak sa likod ng bar. Ang mga bote ay nahulog sa dingding at umulan sa kanyang ulo. Ang mga tao sa restaurant ay tumayo para tumakas, ngunit ang mga sundalo malapit sa opisyal ay naglabas ng kanilang mga baril. Tinutukan nila ang mga tao para sugpuin ang eksena. "Tigil. Wala kang kinalaman dito. Bumalik ka sa trabaho," sigaw ng middle-aged Shire sa kanyang mga empleyado. Tumayo siya mula sa likod ng bar at pagkatapos ay lumapit sa opisyal. Malamig niyang sinabi sa kanya, "Gallet, maaari mo akong patayin kung may tapang ka. Hindi lang kita papatayin. Pinatay mo ang isang miyembro ng aking pamilya, kaya papatayin kita ng dahan-dahan, tulad ng gagawin ko sa iba pang mga empleyado mo." Tumawa si Gallet, at ang tawa ay nagdulot ng panlalamig sa lahat ng mga nanunood. "Wala itong kinalaman sa kanila. Sugurin mo ako." Angle ng middle-aged Shire. "Dapat silang mamatay dahil sila ay kasama mo. Wood, pagsisisihan mo ang pagpatay sa aking kapatid. Hindi mo dapat naisip na hawakan ang royalty," sisid ni Gallet, habang tinatitigan siya.
Pagsisisihan. Gagawin ko ulit iyon kung kaya ko. Wala akong problema sa pagpatay sa isang traidor na nagtaksil sa kanyang mga kasamahan, walang emosyong sabi ni Wood. Kung gayon ay dapat kang mamatay kasama niya. Mukhang mamamatay na si Gullet. Ha, bata, sino ang niloloko mo? Halos mamatay na tayo doon sa mga digmaan. Hindi tayo natatakot, halika at patayin mo kami. Walang humor na tumawa ang waitress bago kumuha ng bote at ibato sa kanila. Pang! Sinampal ni Gullet ang bote at binaril siya. Mabilis si Wood. Tinamaan niya ang braso ni Gullet na nagdulot ng paglihis ng kanyang putok. Pagkatapos, sinuntok niya ang ilong ng kalaban. F***CQ. Tumakbo si waitress tulad ng ginawa ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Nagtrabaho sila ng may synergy, umiiwas sa mga baril habang sila ay lumalapit na para makipaglaban ng harapan. Ang mga tao sa Planet Skycloud ay lahat matapang, at ang mga patron ng restaurant ay nanunood sa halip na tumakas. Ngunit ang mga sundalo ay hindi kayang talunin ang mga veterano. Lahat sila ay mabilis na natalo. Sinakian ni Wood si Gullet sa lupa, paulit-ulit na sinuntok ang kanyang mukha. Dumudugo na siya. Basahin ang susunod na kabanata sa aming novelhall.com. Ang ilang mga sundalo ay nabagsak sa dining area paminsan-minsan, at tuwing nangyayari iyon, sisipain sila ng mga customer palayo sa kanilang mga mesa at pabalik sa mga manggagawa. Nagpatawa iyon sa kanila. Interesante kayong mga sheriff, sabi ni Hansen, habang tinitingnan si Jade Minger. Alam ni Jade Minger na madalas na nagaganap ang mga away sa pagitan ng mga may iba't ibang ranggo, ngunit ang pagkikita ng mga bagay na tulad nito ng harapan ay nagdulot ng galit sa kanya. At higit pa rito, nasaksihan ito ng isang tao. Nagdulot iyon ng pagkasuka sa kanya. Pang! May isang taong lumapit kay Wood na patuloy na pinapalo si Gullet. Bago pa malaman ni Wood kung ano ang nangyari, lumipad na naman siya. Ang eksena ay tumahimik ng isang lalaking sheriff na may gintong sungay ang tumayo sa ibabaw ni Gullet. Uncle 7. Ang mga taong ito ay nagkasala ng pagtataksil. Patayin silang lahat. Tumayo si Gullet at tinuro si Wood gamit ang isang kamay, habang ang isa pa ay inaalagaan ang kanyang duguan na ilong. Manahimik, sigaw ng sheriff na may gintong sungay kay Gullet. Tumingin siya kay Wood at malamig na sinabi, alam mo ba ang krimen na may pamagat na pag-offend sa isang royal? Wala akong pakialam. Inaarkila namin ang lugar na ito, dito sa Planet Skycloud. Sino ang nagmamalasakit sa iyong kalokohang royalty? Kinuha ng waitress si Wood habang sumisigaw siya sa sheriff na may gintong sungay. Ikaw ay sheriff. Ibig sabihin ay sumusunod ka sa mga batas ng sheriff saan ka man pumunta. Sinira mo na ngayon ang mga batas na ito, at dahil dyan ay mamamatay ka, kalmadong sabi ng sheriff na may gintong sungay. F***Secure laws. Sigaw ng waitress. Paumanhin, ngunit kailangan kang mamatay. Gumalaw ang sheriff na may gintong sungay, lumitaw mismo sa harap ng mag-asawa bago pa makaangat si Wood. Mas malakas siya, at hindi sila nakapag-react. Mukhang napakagalit nila, ngunit napakawalang pag-asa rin. Ang kamao ng sheriff na may gintong sungay ay halos babagsak na kay Wood, ngunit bigla itong tumigil. Isang matabang kamay ang lumitaw sa harap ng kamao ng sheriff na may gintong sungay. Tumigil sa paggalaw ang kamao. Nadama ng sheriff na may gintong sungay at ni Wood na nanlaki ang kanilang mga mata. Ang batang babae ay pinigilan ng makapangyarihang suntok gamit ang isang kamay. Hey boss! Ganito ko binabayaran ang bill para sa ating tanghalian. Binigyan sila ni Bauer ng inosenteng ngiti. Hinawakan niya ang kamao ng sheriff na may gintong sungay, at parang isang laruan lamang, itinapon niya ito sa gilid. Pang! 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 Ang katawan ng sheriff na may gintong sungay ay itinaas sa hangin at paulit-ulit na inihampas sa lupa, napakabilis na naging blur ito. Ang kanyang katawan ay tila nababaluktot sa ilalim ng puwersa. Tinitigan ni Wood at ng iba pa ng may nakanganga na mga panga. Sumunod ang kanilang mga mata na parang hindi nila mapaniwalaan ang nakikita nila. Kabanata 2050. Lahat ng sheriff ay nagyayelo. Isang batang tao, na 6 na taong gulang sa pinakamarami, ay kayang itapon ng isang third-rank Goldhorn Sheriff Fighter na parang isang laruan lamang. Sa kanilang mga mata, si Bauer ay hindi na isang bata. Isang halimaw siya. Ang mga tao ay ganoon kalakas. Lahat ng sheriff ay nagulat. Kung ang isang bata ay nakamit ang ganoong lakas, hindi nila maisip kung gaano kalakas ang mga matatanda. Gusto ni Gullet na humarap at tumakbo, ngunit itinapon sa kanya ni Bauer ang Goldhorn Sheriff na parang bola ng bowling. Ang dalawa ay nagbanggaan at gumulong sa sahig na may pagsabog ng dugo. Nakahiga sila sa isang tambak, halos patay na.
Hindi sila makatayo at umuungol sila. Ang ibang mga sundalo ay nagmamadaling lumabas sa restaurant, sumisigaw habang sila ay umaalis. Masyadong nakakatakot iyon para sa kanila. Kung gusto ninyo ng paghihiganti, gawin ninyo ngayon. Hindi na sila makakapalag, sabi ni Bauer kay Wood. Ngunit sina Wood at ang iba pa ay kakaiba lamang na tumingin kay Bauer, at wala na silang ginawa pa. Pagkatapos ay bumalik si Bauer kay Hansen. Hinawakan niya ang kamay nito bago magsalita ulit kay Wood. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto ninyo, maaari kayong pumunta sa alyansa. Sabihin lang ninyo ang pangalan ng aking ama, at walang sino man ang hahawak sa inyo doon. Agad na naunawaan ni Wood at ng iba pa na sina Bauer at Hansen ay espesyal. Kinagat ni Wood ang kanyang mga ngipin at kumuha ng baril. Binaril niya sina Gullet at ang Goldhorn Shearer sa ulo. Iniabot ni Wood ang baril sa isang kaibigan, pagkatapos ay sinabi kay Bauer, aalalahanan ko ang pabor na ito, at babayaran ko ang utang, kung may pagkakataon man. Hindi na kami pupunta sa lugar ng mga tao, gayunpaman. At dapat kang umalis na ngayon. Pinatay mo ang mga tao ni Haring Samo. Pag-aari ng hari ang planetang ito, kaya dapat kang tumakbo. Hindi ba kayo aalis? Walang dapat ikabahala. Nandito ang aking tatay, at maaari kayong manirahan sa alyansa. Kumurap si Bauer kina Wood at sa iba pa. Umiling si Wood. Naniniwala ako na taos puso kayo, ngunit kami ay Shearer. Hindi namin kailanman ipagkakanulo ang aming sariling lahi. Hindi kami magtataksil at makikipag-alyansa sa kaaway, kaya dapat kayong tumakbo. Ang bait naman ng sundalong ito. Bamantong hininga si Hansen. Ang isang katulad na bagay ay maaaring mangyari sa mga tao, kaya walang anumang bagay doon na nagpapakita na sila ay likas na mas mahusay kaysa sa mga Shearer. May mga bahay ba kayo rito? Nandito kami para sa negosyo sa loob ng ilang araw. Maaari ba kaming manirahan dito ng pansamantala? Ngumiti si Hansen kay Wood. Hindi mo ba narinig ang sinabi lang ng boss? Ang Planet Sky Cloud ay iba dahil kinokontrol ito ni Haring Samo. Papatayin ka kung hindi ka aalis, sabi ng waitress. Winawagwag ni Wood ang kanyang kamay, sinasabi sa kanya na tumigil sa pakikipag-usap. Tinanong niya si Hansen, gusto mo talagang manirahan dito? Oo, nang hindi hihigit sa 4 na araw. May ganoong tirahan ba para sa atin? Ngumiti si Hansen. Bell, dalhin mo sila sa isang lugar kung saan sila maaaring magpahinga, sabi ni Wood, habang tinitingnan si Hansen. Halatang gusto pang magsabi ng iba si Bell, ngunit hindi niya ginawa. Sinunod niya ang utos ni Wood at dinala sila sa kanilang bagong silid. Boss, bakit mo sila tinitirahan? Pinatay mo lang ang anak ni Haring Samo. Ang pagtira sa kanila rito ay magdudulot lamang ng kamatayan sa atin, sabi ni Bell kay Wood nang bumalik siya. Umiling si Wood. Hindi mo ba nakita na hindi sila ordinaryong mga tao? Hindi mahalaga kung gaano sila kalakas, hindi nila kayang talunin si Haring Samo at ang ibang mga piling tao. Kahit na sila ay sikat, ano ang punto? Sila ay mga tao, sabi ni Bell. Hindi ko alam. Maghintay tayo at saka natin titingnan, sabi ni Wood. Maghintay. Hindi ba tayo aalis? Tinitigan siya ni Bell at ng iba pa ng may malalaking mata. Parang sinabi mo na. Ang Planet Sky Cloud ay kinokontrol ni Haring Samo. Wala tayong pera o koneksyon, kaya saan tayo posibleng pupunta? Patuloy ni Wood. Siguro ang pagtira rito ang paraan para mabuhay tayo. Ibig mong sabihin, ang 2 taong iyon. Sila, gusto pang magsabi ni Bell ng isang bagay, ngunit may mga ingay na nagmumula sa hall. Maraming tao ang paparating. Namutla ang kanilang mga mukha, at bago pa sila makapag-react, maraming baril ang tinututok sa kanila. Pagkatapos ay dinala sila sa lobby. Nakita ni Wood si Haring Samo na nakasuot ng kanyang Shearer armor. Kung hindi naging ganoon ang mga pangyayari, maaaring hindi nila nakita ang hari ng malapitan. Pang! Ang mga sundalong Shearer ay umatras sa likod ng hari. Malamig ang itsura ni Haring Samo, at ang kanyang boses ay nakakagiling. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit mamamatay ka. Ang pagkamatay ng aking anak ay hindi magiging walang kabuluhan. Haring Samo, may mabuting anak ka, sabi ng isang boses mula sa mas malalim na bahagi ng gusali. Nang marinig ni Haring Samo ang boses na iyon, nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nagulat niyang tinanong, sino ka? Alam ko kung sino ako, ngunit nakalimutan mo na kung sino ka. Pinapatay ang iyong sariling uri. Pinagmumukhang tanga ang mga veterano ng digmaan. Hindi pinapansin ang mga batas ng Shearer. Talaga bang iniisip mo na ang mga Shearer ay simpleng pag-aari na maaari mong pagmamay-ari at kontrolin? Sabi ng matigas na boses.
Ang mga binti ni Haring Samo ay nanginginig at ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may tapang pa rin siyang magtanong, "Sino ka?" "Pumasok ka at tingnan mo kung sino ako," sagot ng malamig na boses. "Huwag kang maglaro ng daya. Lumabas ka na ngayon," sabi ni Haring Samo. "Kung gusto mo." Isang babaeng may puting damit, puting sombrero, at puting maskara ang lumitaw mula sa likuran ng establishmento. Nang makita ni Haring Samo si Jade Minger, napakagulat niya na bumagsak siya sa lupa. Siya ang hari ng planeta, ngunit hindi siya tunay na royalty ng Shire. Isang malayong kamag-anak lamang siya ng pamilyang Jade. Nakita si Jade Minger, na maaaring maging reyna balang araw, tama siyang natakot. Naisip ni Wood na dapat ay nanaginip siya. Nanghihingi na ngayon si Haring Samo sa harap ng babae, na parang isang apo na nakikipagkite sa isang lolo. Sinaway ng babae si Haring Samo, at si Samo ay walang sinabi laban sa kanya. Nang pakawalan siya nito, puno siya ng pasasalamat. Pinahalagahan niya ang awa, at hindi na niya inalala ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang pinakanakakagulat para kina Wood at sa iba pa ay ang babae ay naglalagay ng inumin para sa ama at anak na babae. Ginagamot siya na parang katulong, at nagparamdam ito sa kanila na parang nasa panaginip sila. Sino sina Bauer at ang lalaking iyon? Tanong ni Belle kay Wood nang magpahinga sila. Masyadong kakaiba ang buong araw. Huwag kang magsalita, at huwag kang magtanong. Itago mo sila ng lihim magpakailanman. Hindi dapat natin nalaman ito, sinabi sa kanila ni Wood na may kahalagahan. Gusto ni Wood na malaman kung sino ang ama at anak na babae, ngunit alam niya na habang mas marami siyang nalalaman, mas mapanganib siya. Nanatili si Hansen sa restaurant na iyon sa loob ng 4 na araw. Nang lumipas ang ika-4 na araw, isang babaeng Shire na may itim na maskara ang dumating.